Sa labas ng ating bansa, gumuho ang isang makasaysayang medieval tower sa Rome, Italy habang isinasagawa ang renovation nito. Samantala, abot na sa 20 ang nasawi sa malakas na lindol sa Afghanistan nitong Lunes. Si Joshua Garcia sa sentro ng balita. Umakyat na sa 20 katao ang nasawi sa Afghanistan matapos tumama ang magnitude 6.3 na lindol gabi ng Linggo hanggang Lunes. Ayon sa kanilang health ministry, may lagpas 300 ang naitala na sugatan partikular sa Balkh at Samangan provinces. Apektado rin ng lindol ang ilang power utilities sa Afghanistan at nananatiling walang supply ng kuryente ang ilang probinsya. Naitala ang sentro ng lindol sa Qom na may lalim na 28 kilometers. Agad na isinugod sa ospital ang isang manggagawa sa Rome, Italy matapos masugatan sa gumuhong medieval tower na kasalukuyang under renovation. Ayon sa kanilang National Fire Department, mayroon ding isang natrap sa lugar. Mayroon ding 2 pang manggagawa ang nagtamo ng mga sugat at tumanggi na magpadala sa ospital. Ang 29 na metrong tore ay isa sa mga dinarayo sa lugar malapit sa Rome Coliseum. Binisita ni U.S. Secretary of War Pete Hegseth ang demilitarized zone o border na naghihiwalay sa South Korea at North Korea. Kasama niya sa kanyang pagbisita ang isang opisyal ng North Korea na si Minister An. Dito ininspeksyon niya ang mga tropa ng Amerika, South Korea at United Nations Command na nagpapatupad ng kapayapaan sa peninsula. Ipinahayag din ni Hegseth na patuloy ang kanilang suporta sa adhikain ni US President Donald Trump na palakasin ang pamatagalang kapayapaan. Ibebenta ng kilalang biggest coffee chain sa mundo na Starbucks ang kanilang majority stake or shares sa isang China business. Ayon sa Starbucks, aabot sa 60% ang napagkasunduan nila sa Boyu Capital. Mananatili naman 40% stake sa naturang kumpanya ang pagmamay-ari nito. Pumasok ang kanilang negosyo sa China noong 1999, kung saan ikalawang pinakamalaking market na sa labas ng Amerika na may 8,000 outlets. Dahil dito, pinaplano pa ng kumpanya na dumami pa ito sa 20,000 locations. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.